Pilit po nilang sinisiraan itong ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Pinalahuran na nga po, inapi, pinagbintangan ng kung ano-ano. Pero ano po ang isinukli ng ating Pangulo? Magandang umaga po mga ka-explore at mga kababayan. Ano po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at hanggang doon sa mga nasa ibang panig ng mundo. Sa madaling sabi, yung mga nasa abroad po. Ano po? Ito pong mga kababayan po natin na nasa malayong lugar. Alam nyo kung kay Duterte po nangyari yung ganito po, yung ginawa nila kay PBBM, ewan ko lamang po kung saan sila pupulutin. At hindi ko rin alam kung buhay pa kayo kung kay Duterte po ninyo ginawa yan. Nakakalungkot man pong isipin mga ka-explore. Pero ito'y nangyari. Itong ginawa ng mga taong ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na niyurakan ng pagkatao. Pinapababa sa pwesto, sinisira ang pagkatao, kung ano-ano, napakarami. Sinisigaw ang bangag, nilalait na kesyo hindi daw nakapagtapos ng pag-aaral. At ang panglalait at alipusta, alam niyo po ba, dinamay na rin pati asawa at mga anak ng Pangulo. Samantalang, kung matino kang tao, makikita mo naman ang tunay na kalooban ng ating Pangulong si PBBM. Sa kilos, sa gawa, at paano siya magsalita. Wala po siyang bukang bibig, kundi ang tumulong sa kapwa. Tinututukan po ang bansa para gumanda at lumago ang ating ekonomiya. Bigay ayuda sa mga kapos ang kita, kagaya ko po. Bigay lupa, bayad utang ng mga magsasaka, binayaran po ang utang ng mga magsasaka. Yung sa land bank, binayaran na po, zero balance na po ang ating mga magsasaka doon sa kanilang sinasaka, yung kanilang lupang sinasaka. Wala na po silang gagawin ngayon, hindi na sila magbabayad. At talagang gustong abutin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangarap na ibaba ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. At nakikita naman po natin ang kanyang pagsisikap. Ako personal ko pong nakikita. Ang presyo po ng bigas ay bumaba na po. Kasi sa totoo lang, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay bumibili ng 2 kilong bigas sa tuwing 5 araw. Every 5 days bumibili po ako ng 2 kilong bigas para sa pansariling consumption ko po. Malaking bagay po yung pagbaba po ng presyo ng bigas. Yan ay para sa akin, At hindi lang sa akin, para sa mga katulad kong talagang kapos ang kinikita. Pero alam niyo, sa kabila ng pagsisikap ng Pangulo na bigyang kasiyahan ng mamamayan, siya naman po ay inaabuso. Yan ang nangyayari. May mga nag-comment pa. Yun daw binibigay na biyaya or ayuda ay pinang-iinom at pinangsusugal lang daw. Ang masaklap pa dito, baka sila rin po yung natanong. Doon sa mga nagsusurvey, baka sila rin po yung tinanong o natanong. Yung natsambahan sila yung natanong at nagsasabing sila ay nagugutom. Di ba? Nakakainit ng ulo. Kaya tuloy, daming komento na nakikita ko ngayon kung sino daw yung nagsasabing nagugutom, yun ang mga tamad at mga batugan. At totoo naman, dahil kung hindi ka batugan at hindi ka tamad, hindi ka talaga gugutumin. Ayaw ko lang ikwento ang aking buhay mga kababayan, mga ka-explore, pero naranasan ko yan. Yung bang nasa level 5 na, talagang nasa level 5 na yung level ko sa pagtitipid para lamang po hindi pumalya sa 3 beses na kain sa isang maghapon. Pero grabe po. Ngayon, ito naman pong medyo kangay sabihin nating nakakaangat na mga kababayan natin na nasa abroad, nasa ibang bansa. Well, hindi ko naman po sila nilalahat, Hindi ko naman nilalahat ang mga yan. At tinutukoy ko lamang po ay ang mga DDS o supporter po ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba gumagana ang mga utak ninyo, mga kababayan dyan? Hindi ba gumagana ang utak ng mga ito? Naintindihan naman natin sila. Panatiko at talagang pusong maka-Duterte. Pero,
Bakit binabalahuran ninyo ang ating Pangulo na hindi naman kayo inaaway? Bagkus todo-todo nga po ang suporta sa inyo. Todo ang alalay. Oo, sa inyong mga nasa ibang bansa. Hindi kayo pinapabayaan. Di ba? Mag-isip naman po kayo mga kababayan dyan sa ibang bansa. No? Pinaglalaban nyo ang isang tao na hindi naman kayo kilala personal. Oo, hindi kayo kayang ipagtanggol. Yan ang katotohanan. Hindi kayo kayang tulungan sa inyong mga problema po dyan. Nandyan po kayo sa ibang bansa para sa inyong mga pamilya. Para ikangay maiahon sa hirap ang inyong mga pamilya. Tapos, nandyan kayo para magsisigaw-sigaw ng BBM resign, BBM bangag. Ginawa niyong demonyo yung taong umaalalay sa inyo eh. Tapos ngayon, nalagay kayo sa alanganin. Kanino kayo ngayon hihingi ng tulong? Matutulungan ba kayo ngayon ng mga Duterte? Hindi po. Di ba sa administrasyon pa rin kayo hihingi ng tulong? Itong mga Duterte may magagawa ba sa inyo ngayon? Wala po. Hindi kayo kayang tulungan. Wala. As in, wale. Pasalamat kayo dahil marunong, matalino at sadyang matulungin. At sumusunod sa batas ang ating Pangulo. Baka kung si dating Presidente Duterte yan, sasabihin lang sa inyo, hayaan sila makulong para bawas ang problema ko. Ayan. Baka ganyan lang sasabihin sa inyo ni Duterte, di tapos na kayo. Hindi ba? Hindi po ninyo kaaway ang administrasyon. Hindi rin po ninyo kaaway ang ating Pangulo na nagtatanggol at nagbibigay ng alalay sa inyo mga kababayan na nandyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Isa pa, hindi po si PBBM ang nagpakulong kay Duterte sa ICC. Tandaan po ninyo yan. Hindi rin po nakipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Obligado nga lang ang gobyerno natin na makipagtulungan sa Interpol. Kaya hindi kailanman kasalanan ni PBBM ang mga nangyayari ngayon kay dating Pangulong Duterte. Ganon din po sa hinaharap na impeachment ng ating Vice Presidente na si Inday. At sa mga maaring kasong kakaharapin niya o isasampa sa kanya, kaugnay po ng mga pagwaldas ng confidential funds at kung ano-ano pa. Sila ang gumawa ng kanilang ikasasama. Yan ang tandaan po ninyo mga kababayan. Sa may matitinong pag-iisip at nakakaintindi sa mga sitwasyon o nangyayari ngayon, iisa lamang po ang sinasabi nila. Nasa tamang direksyon ang pamahalaan, nasa tamang desisyon ang Pangulo, sumusunod sa rule of law, at talagang subsub. Yan ang katotohanan, subsub po sa trabaho ang ating presidente na walang iniisip kundi para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Public opinion po ay bukas na sa ating comment section para sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood.